Karon mo balik ta magdugay no ato ang tagaan o pagtagat ang pagwali sa pulong sa Ginoo. And this morning we have a speaker, okay? Brother Bobby will come to us and preach to us karon nga buntag, and iandaw ato wala kasi ang Biblia sa pagwilaw sa pulong. Brother Bobby, come and preach for us karon nga buntag. Okay, once again, salamat kayo, Pastor Monsing. It's a privilege. By the way, it's a blessing na nakatagkaroon sa simbahan. Dili tanang tao, naghatag importansya sa pag-adto sa simbahan. Ilahang una-una, kapoy, kung way makuha. Okay? But kung na may importante nga lugar nga imong adtuan, especially kung ikaw say, wala ang lugar nga pinaka-importante sa tanan, ang simbahan. Kaya ang simbahan, muhatag nimo kadasig, makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Dili pulong sa tao, pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios will stand forever. Kita din sa kalibutan, mahanaw na ta. Pero ang pulong sa Ginoo magpabilin. By the way, kung naamay tagaan nimo kasiguraduhan, pulong sa Ginoo. Ang imong kalag, gabi nagsangyaw ko sa teenager, anak ko, kung naamay pwede siguraduhon nimo sa imong kinabuhi ang imong kalag. Naniguro ka eskwela para makagraduate ka, makatrabaho ka. Way sayo pa na kung siguraduhon nimo na. Pero mas sayo kung di mo siguraduhon imong kalag kung asa ka na paadto. Kung naamay punta ka imong siguraduhon ang imong kalag. Kaya kung wa ka naluwas, ini kamatay nimo wa na tsansa. Kaya mao ka nagsulti sa Biblia. Mula karon nga buntag kung wa pa ka naluwas, karon ang adlaw sa imong kaluwasan. Ayaw na ugmay. Dili ni pareha sa atong salida nga sa diha nga mamatay ka, ibalik pa ka din sa yuta for 100 days para magbag-o. Dili na. Okay, once nga ikaw mamatay, it's either heaven or hell. Langit o impyerno. Kung ikaw luwas, langit. Kung dili ka luwas, impyerno. That's why nga na soul winning. Okay? This time, magkatulad sa atong Biblia, please, magyangin tayo sa pagtindog. Kapihan ito ang book of Mark. Mark chapter 10, verse number 46 up to verse number 52. Ato aning basahon, balos-balos. Ako ang magbasa sa 46, kamo ang 47 hangtod sa verse 52. Mao kining story about Bartimaeus, blind Bartimaeus. Akong basahon sa verse 46, Mark chapter 10, verse 46, the Bible says, "And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples, and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging." Began to cry out and say, "Jesus, the Son of David, have mercy on me." And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, "Thou Son of David, have mercy on me." And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, "Be of good comfort, rise, he calleth thee." And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, "What wilt thou that I should do unto thee?" The blind man said unto him, "Lord, that I might receive my sight." And Jesus said unto him, "Go thy way, thy faith hath made thee whole." And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Magpray ta. Doko ang ulit tiyong mata. Let us pray. Father in heaven, Lord, salamat sa inyong pulong. Salamat sa Biblia, nagatudlo ka na mo Ginoo. Kung paunsa kami maluwas, makaadto sa langit, kung tungod sa imong saad, Lord, kami nag-claim ni Ana. Salamat sa mga bersikulo sa Bible na nagatudlo ka na mo, Lord, na way lain may saligan. Kung dili ikaw nga nagpakamatay sa krus, gilubog na banhaw, isip bayad sa among mga sala. Salamat niya na, Lord, kay tungod sa grasya o kaluoy nimo. Kami nakaangkon og langit nga di mi angayan, apan gipaburan mo God. Lord, karon nga buntag, nagahangyo ako, nagapakiluoy sa imo, Lord, nga ikaw magahatag og kadaugan ini nga panimbahon. I-bless ang imong pulong, ang naminaw, Lord, ayaw itugot nga ang kaaway, ang mupatigbabaw,
kundi ang imong pulong Ginoo mong iwali kini magpabilin sa kasing-kasing sa una-una o kini maaplikar sa among tagsa-tagsa ang kinabuhi. Tabangi ko Ginoo, balang espiritu ay ko magapataliwala, dasiga imong katawhan, nga magdaog ko kalag para sa imong kimayaan. Ginabalik na mong himaya o bungog sa imong ngalan, kini mong pag-ampo sa ngalan ng Jesus. Amen. So, salamat sa matag usa. Pwede na maglingkod. Sa kining story sa Bible, one of my favorite stories sa Bible, kay tungod, it's very clear nga nagtudlo diri kung paunsa mag-reach sa mga kalag sa tao. Kung ato makita diri, one of the Bible characters, blind Bartimaeus, iyon sa Bible, sa diha nga si Jesus Christ, kauban ang iyang mga disciple, niadto sa Jericho. Okay? Unya, sa diha nga nasla sa Jericho, mugawas na po sila sa Jericho, iyon sa atong gibasa, great number of people, kauban si Bartimaeus. Blind Bartimaeus, unya, nagalingkod sa highway, unya, nagapangayo. Okay? Meaning, kini si blind Bartimaeus, they are hopeless. Okay? Why paglaom? Imagino ni muna, buta. Okay? Lisod kayo ang kahimtang sa buta. Kita gani nga nakakita, lisod pag kayo usahay ang kahimtang sa kinabuhi. Kini pang buta. Blind Bartimaeus nagalingkod. Nagahulat kung naay mutabang niya. Siguro sa dito sa Jericho, daghan ng tao nga niagi. Uway nitabang niya. White, usa ka tao nga nag-care sa iya, nga nitabang sa iya. Kung ingon ang Bible diri, sa verse number 48, and many charged him that he should hold his peace. Okay? Kunya sa diha nga nakadungog siya kang Jesus Christ of Nazareth, ingon sa verse 47, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Kunya sa diha nga nisinggit si Bartimaeus, kaya nakadungog ka siya nga si Jesus Christ muagi, pero ang problema na yung mga tao nga nagahindir. Isod kayo, no? Buta pa, di pa nimo ipadungol kay Jesus Christ. Daghan ng mga tao. Paghilom niya Bartimaeus, wala kay paglaom. Pabilin ka sa imong kahimtang, nga buta ka. Usahay, anak Kristohanon. Hay mga silingan na to, wapa na luwas. Usahay, ikaw panghinungdan, nga di sila maluwas. Usahay atong kinabuhay, di mo pahinungdan nga, di sila mudungol kay Jesus Christ. Ayaw na brother. Ay, nahubog kayo na, gahe kayo nag-ulo. Kita pa noon, gikuhaan pa ito, katungod ang Diyos, mumuluwa sa tao. Muna nga, kung makita ni mo diri, ang usa ka blind Bartimaeus, nagapakiluoy siya nga, ayuhon sa Jesus Christ. But yun diri, but he cried the more. Wa yun niundan. Kung atong ibutang sa ato ang kahimtang ba, dili ta blind physically, but we are blind sa una, spiritually. Blind tas kumatuuran. Muna, ang only way nga, makakita kita, why lain? Si Jesus Christ. Kaya yun sa Bible, I am the light of the Lord, ingon Jesus Christ, siya ang kahayag. Kung sa diya nga ikaw, naluwas ka, yun sa Bible nga, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. We are spiritually blind. Muna nga, sa time nga na, sa Domingo, wa kay gana ba itong simbahan, blind man ka. Kaya mo kalipay na aras sa butang sa kalibutan. Muna nga, kung ibayton kag simbahan, maingon yung kadi ko. Wag ito kong sabungan. You're blind. Yun sa Bible, in verse 49, and Jesus stood still and commanded him to be called. Yun, Jesus Christ, ayaw na pasaglit, tao ka. Tao ka na sa blind Bartimaeus. Gitagaan og chance Jesus Christ katong buta. Gitagaan og chance ang buta, kita pa nga di buta. By the way, tanan nga tao gitagaan og chance nga maluwas. Dili kay pinili lang sa Dios ang maluwas. Imagine mo na pastor ka, wa di ka gipili nga maluwas ka. Gitagaan kag chance nga maluwas. Wala nga nisimba ka din nakadungog ka sa mayong balita, pero ang problema ikaw nagpabungol-bungol ka sa kaluwasan sa Ginoo. Okay? Muna nga, kung ikaw pa naluwas, sayang ang pag-ato simbahan. By the way, ang pag-ato sa simbahan, di na makaluwas nimo. Ang makaluwas sa imo ang pagsalig, pagdawat kang Ginoong Kristo sa imong kasing-kasing. Many people nagating kamatog simbahan, may na lang maluwas, basin pa. Why kasiguruhan?
Kaya ang simbahan, dili tanang simbahan nagawali sa pulong sa Ginoo. Dili tanang simbahan nagawali sa kalwasan nga pinaagi lamang ni Jesus Christ, ikaw maluwas. Pangutahan ko sa inyo, nabay reliyon nga makahatag, nabay gahom ang reliyon makahatag kinabuhing dayon? Wala. Pero si Jesus Christ na ay gahom nga makahatag sa imuha o kinabuhing dayon. Jesus Christ, I am the resurrection, ako ang pagkabanhaw. Siya ang makahatag nimo kaluwasan. Ang usa ka reliyon, mutudlo lang na siya. Always na ko rin, emphasize ka diya, mag-witness ko. Ingon ko, Brad, why reliyon makaluwas nimo? Kay ang reliyon, mura na siya, hospital. Mag-unsa man ang nindot kay nga hospital, guwapo kay nga building, pero why doktor? Maayaw ka na pasyente, na hospital, pero why doktor? Ato daw center. Magpa-check up daw ka dito. Why doktor, sir? Mag-unsa ka to, maglingkod, unya maayaw ka? Dili. Ang doktor ang gamiton, nga ikaw maayaw. Ang simbahan, muwalay lang na, pero ang muluwas, ang manluluwas. Okay? Muna nga, ang atong ginawali matag Sabado, dili ang reliyon nga baptist, kung dili, ang giwali nato ang maayong balita. Kay mao kana ang pamaagi sa Dios, ug isa ra gyud ang pamaagi sa Dios. Ang tao daghang gid pamaagi. Hatag ka kwarta simbahan, o may sayo ka na. Pag-adto kag magbinut-an ka, di ko agin sana magbinut-an oy. Pero kung maingon ka, magbinut-an ka para malangit ka, kung imong tan-awon ang standards sa Ginoo, why sala? Sa Book of Revelation, even ang pagpamakak na ay part sa lake of fire. Kung imong isipon, kapila ka ta namakak sa isang adlaw, daghan. Wala nga di sa imong maayong buhat. Sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, mo kay makaluwas sa imong production ko lang ta. Mag-in na tayo alas 10:05. Okay? So, padayon ta. Yun sa verse 50. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. Verse 51. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? Ingon Jesus Christ, unsa man akong imuon nimo? Okay? But ingon ni blind Bartimaeus there, the blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Na ako makakita. I don't know kung pila katuig ni si blind Bartimaeus nag-antos. I don't know kung pila ni ka-times nag-oon si Bartimaeus kay even magkaon, maglisod siya. I don't know kung pila ka years nga wala siya, kalipay siya kinabuhi kay naa siya sa kahimtang buta. But kini nga panahon na ay chance si Bartimaeus nga niagi si Jesus Christ, mo to nga wa gid niya kining ipalampas. Sa diha nga niagi si Jesus Christ, wa gyud iya yung gigrab ang opportunity nga maayo siya. Ibutang na to sa espirituhan ng bahid. We are spiritually blind. Pero kung naay nag-soul winning nimo, basin mo na chance nimo nga makadungog ka sa mayang balita. Basin mo anay panahon nga makadungog ka anak. Salamat sa Ginoo, naay pulong sa Ginoo nga tudlo na to. Nga naay soul winning. Soul winning. We go soul winning. Nga naman, there's people nga nagalulat na to. Naay mga tao nga wa pa naluwas. Kinahanglan makaangkon sa kaluwasan. Kani nga time wa gyud gipalampas si blind Bartimaeus. Usahay ang tao sa diha nga nag-soul winning, pila na ka times moadto silang balay, pero di gyapon ka istoryahon. Di gyapon. Mo witness ka sila pero wa gyapon time. Kini kausaran ni Agi Jesus Christ, pero gigrab niya ang opportunity. Daghang nga tao nag-sacrifice nimo, pero wa nimo tagayag tsansa. Wa nimo gigrab ang opportunity. In verse 52, Jesus said unto him, Go thy way. Thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Amen. Blind Bartimaeus, being a blind, but now they can see. Amen. Amazing Grace nga kanta. I was blind, but now I see. Dili ko blind physically, blind ko sa kamatuoran, blind ko spiritually, but now sa diha nga nila, hisali ko kay Jesus Christ. He is the light of the world. Ako nakakita na. Muna nga sa diha nga naluwas ka, di na pwede nga di ka mato sa simbahan. Okay? I believe kung ikaw tinuod ka luwas, every Sunday na kay desire nga mag-adto sa simbahan. Dili na ka maguna-una, ay Domingo na ugma, musimba ta. Sabado pa lang, kay balo na ka ugma, Domingo, simba na. Sabado pa lang, nagdesisyon na ka, ugma, musimba ko, dili kay Domingo pa ka magdesisyon.
Domingo ron, simba dili, simba dili. Sabado desisyon na ka. Ugma Domingo, simba gid na. Ang tinawag nga luwas mag-desire og adto simbahan. Nag-desire sa pulong sa Ginoo. By the way, dili ko again sa mga pagpanginabuhi na to. Dili ko again sana. Pero kung unawon nimo na more than sa pulong sa Dios, ipakita nimo mas priority imong mga trabaho, ang butang nga dili imo importante. Mas priority nimo kaysa sa pulong sa Dios. Ingon ang Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nagawuri ka wa kay pagkaon, unahan ang Dios. Musunod na na. May usa ka story. Brad, simba ta. Mas college ko, Brad. Struggle ko karon. Wa di ko'y kwarta ba? Wa siya ni simba. Pag simba tong isa, kaya nag-invite man, pagbalik, ipangutanan niya, Brad. Nana kay kwarta. Wa, gihapon, Brad. Ako pa ni Brad, ni simba na lang ka. Kaya sawa pa ka ni simba, wa man kay kwarta. Pero sadya nga, wa pa ka ni simba, wa man kay kwarta. Mas kaya na simba ka, tagaan ka kaalam sa Ginoo, tagaan ka blessing sa Ginoo. Okay? Wala nga dagang kay tagason nga di tag-adto sa simbahan. Diyo ka, Brad, balik man yung reason nga di ko madto sa simbahan. Ang pangutana, ang gihimo Jesus Christ sa cross, dili ba to balik nimo nga mag-sacrifice ka? Di ba to balik nga muhatag kag panahon sa Ginoo? Balik to siya nga naman. Gitagaan tag chance sa Ginoo nga maluwas gikan sa langit. Nagpakatao, nagpahiyubos. Yun sa Bible, He made Himself of no reputation, being obedient unto death. Gitagaan ta niya chance nga malangit. Ikaw di ka muhatag og butang diya sa Ginoo para ikaw makahimaya diya sa Ginoo. Jesus said when, go thy way thy faith that made thee whole, and immediately he received his sight and followed Jesus. By the way, morning insight sa pulong sa Ginoo karon buntag. Ang title sa mensahe, be a part of reaching Bartimaeus. Be a part of reaching Bartimaeus. By the way, kung naitao, kamuduol sa mga, Brad, appeal ta ani. Part ka ani. Na mga butang nga, mo-invite sa mga tao. Brad, pag maging part ani. Pero subok kayong pamalandungon, Christian, saved, anak sa Dios, pero why part? Dili maging part sa pagdaog talag. Be a part of reaching Bartimaeus. 95% according sa study, Kristohanon wala nagawin og souls. Pipila lang ka mga simbahan nga naghatag og panahon sa pagdaog talag. Nganong kinahanglan man ta maging part sa pag-reach kay Bartimaeus? By the way, daghang Bartimaeus nga imong silingan. Na blind. Wa pa naluwas. Naay Bartimaeus nga imong classmate. Naay Bartimaeus nga kauban nato sa trabaho. Naay Bartimaeus nga maagian nimo everyday. Number one, ngano kinahanglan mo ta mag-part or be a part of reaching Bartimaeus because number one, great number of people are waiting for you. Daghan ang tao nga nagahulat nimo. Imagine nimo ba, emphasize na to. Kung kini nga tao blind, kinsay maghulat nga duulan siya. O kinsang maghulat dapat siya nga blind. Dili pwede nga ikaw nakakita instead nga ikaw mo guide sa blind, dili pwede nga muduol sa simo. Nice sense? Kuha na to? Kung dili ikaw nga nakakita, ikaw ang siya dapat muhulat nimo. Dili blind man eh. Ako nang i-guide kung asa ni mulataw. Dili pwede nga siya ang muduol, muhulat ka siya ha. Kaya naman di man siya katarong lakaw. Kaya na ang kahimtang sa tao karon. They are blind spiritually. Wala kinahanglan ta mulakaw, musangyaw sa may balita kaya naman. Katong mga blind spiritually, kinahanglan nga makakita. O po naman, great number of people nagahulat na to. Kanong sa agamo, wali musangyaw sa may balita. Abraham to ang Romans 10:14. Familiar kayo nga verse. Romans chapter 10, verse 14 and 15. Romans 10, morning desire ni Apostol Paul, akong basahon sa verse 1, kunya, baambak na sa verse 14 and 15. Ngayon sa Bible, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ngayon ni Paul, ang akong tinguha,
ang akong pag-ampo nga ang tanan nga Israel maluwas. Verse 14. How then they shall call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how they shall hear without a preacher? Paunsa sila mutawag o mutuo kung way muwali? Na ay nagwali nimo, na ay naghatag panahon nimo para makadungog ka sa mayang balita. It's time for you kay ka muwali sa mayang balita, musangya, buhatag gospel trust. Kaya nga naman, someone na naghatag og sakripisyo nimo. Someone nga nagwali nimo, samtang naghatag sa imo gospel trust. Muna nga ikaw, imuhaning panahon, imuhaning a turn, nga ikaw muwali po sa mayang balita. Share the gospel. Because great number of people are waiting for you. They need to hear what you hear. Kinahanglan nila na madunggan kung unsa imong nadunggan sa pulong sa Ginoo. They need to believe what you believe. Kinahanglan sila mo believe kung paunsa ka ni believe ya sa pulong sa Ginoo. They need to call what you are called. Meaning, sa diha nga ikaw naluwas, na responsibility ta nga Kristohanon nga ang uban makadungog pod sa mayang balita. In verse 15, tanawa. And how shall they preach except they be sent? Muna nga mga missionary diha. Sometimes natanaw po diha nga mga missionary nga may nalang makaingon ka, ako'y part sa mission, amo ni mga missionary nga ako ang suportahan, nagwali sa lain nga lugar, kay part. Okay? 103, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. Bisag unsa pa na kanindot imong sapatos, kung wala mo na gamita sa paglakaw, sa pagdaog og kalag para ra dis kalibutan. Unsa man na kanindot imong porma, pero wa ka gawali sa mayang balita, wa gihapoy kay mayaan sa Ginoo diha. Ang imahimaya lang ikaw ra gyud. Pataas mo imong kagalingon, anindot kay ko ani. Daghang kay kog na-accomplish. Ingon sa atong magbasa, it is written, how beautiful are the feet that preach the gospel. Kung ang imong tiil, gigamit nimo nga magsangyaw, magsulwining, ang pagnanaw sa Dios, maayo ka na tiil. How beautiful. Kung ikaw nagdaog kalag, by the way, huwag mo kay gawa mo daog kalag, pero ikaw ang instrumento, gamiton na magwalis ng balita. Sa kadagang Kristohanon, ikaw pag yung gitagaan chance, nga gamiton, nga magwalis may balita. Ang uban gani, okay na sila, nga mato simbahan, maminaw lang, magkanta lang, wala okay na sila. Pero salamat sa Ginoo, kita na atay chance, na opportunity, na kita magdaog kalag. Ikaduha, because great number of people need you. Daghan nga mga tao nang inhanlan sa imong tabang. Nanginahanglan nga, usay tabang nga to sila. Okay? Pwede mo ta makatabang financially, kung naata. But ang dako kabutang nga pwede na to matabang sa tao, katong mga tao nga wa pa naluwas, gisangyaw nimo ang mayang balita sa iya. Mao to ang the greatest need sa tao karon, dili ang kwarta. The greatest need sa tao karon dili balay. Yes, nanginahanglan tag balay. Pero I mean the greatest need sa tao karon. Ang pinakadako nga kinahanglan sa tao karon dili ang trabaho, kundi ang ilahang si Jesus Christ. Na sila maluwas. Because great number of people need you. Kung abrihan mo ang Acts 16 at ang kadali, ako lang yung i-summarize. Muna yung Macedonian ko, sa diha nga si Paul, gidilian sila sa Holy Spirit nga mag-adto sa Asia. Unya na vision nga nagpakita kay Paul ug nagaingon, come over into Macedonia and help us. Okay? Muna nga si Paul diadto sa Macedonia, unya dito sa Macedonia na naisakop sa lugar sa Philippi. Unya na-meet niya si Lydia, one of the business woman, nagabaligya og tent. Unya kato si Lydia naluwas. Human nga na-meet niya si Lydia, ay usa ka dalagita nga gisapian sa daotang espiritu. Okay? Gidautan, gisudlan sa daotang espiritu. Kung ma-picture out nimo nang gisudlan sa daotang espiritu, ambot lang kung kinsa sa inyo magpabilin. Siguro mudagan. Okay? Di man ka musiga ang mata, magkurog-kurog,
Ang pinakahadlok, karang bulutaw na sa hangin. Wala pinakahadlok sa mga tao nga nasudlan sa lutang espiritu. Kini nga time, si Paul o si Silas, ang babae nga nasudlan sa lutang espiritu, nagsunod-sunod. Motong time, gi-cast out ni Paul, in the name of Jesus Christ, kung imong mabasa ni, mas tabihan mo siya. Katong nga babae na ayo. Unya after sa katong babae nga nasapian og lutang espiritu, dito na po siya sa jail guard. Kaya katong jail guard, nakabantay sa piniriso, unya si Paul ug si Silas na priso sila kay tungod wala nakagusto katong mga tao dito, gipadakop siya, gibutang siya sa prisuhan. Unya dito sa Apostol Paul ug si Silas nagaampo, nagahatag himaya sa Ginoo. Siguro katong kauban niya nga piniriso. Ako sa may tawhana ni. Mao ra ni piniriso nga nalipay. Kita kag piniriso nalipay. Sa may tawhana ni. Na priso na, ni ampo ra og nalipay. Okay? Di na masabtan sa mga unbeliever. Okay? Unya katong time, naidakong linog, nakagawas ang piniriso apol si Paul Silas. Unya katong jail guard kay sa unang panahon, kung ikaw nagbantay sa piniriso, unya makagawas ang piniriso, na accountable ka na. Pwede ka patyon anak. Moto katong jail guard, di kuha siya, magpagkamatay siya. Kuha siya kibalo nga wala nilakaw si Paul o si Silas nga, wala nilakaw layo. Piniriso, buutan kayo. Pero sa kakita piniriso nga, biyabrihan ang puntahan niya, diya ka haras daplin. Wala na sa Pilipinas, oy. Pila ka segundo, wala na. Hindi mo na makita. Pero kani nga time, si Paul ug si Silas, wala sila nilakaw. Sa diya nga, magpakamatay kining jail guard. Ningon si Paul ug Silas, ayaw. Unya, ningon ang jail guard, Sir, what must I do to be saved? Paunsa na maluwas. Unsa yung tubag niya Apostol Paul? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao ka na ang gisulti sa Biblia. Meaning, because great number of people need you. Ang mga Macedonian kinahanglan nga adtuan ni Paul. Kaya nainanglan sila makadungog sa maayong balita. They need believers that have compassion sa mga tao. May question karong buntag. Ba kay care sa kalag sa tao? I don't care kung memorize mo verse sa Bible, pero wa kay care sa kalag sa tao, useless ang tanan. Kaya ang Kristohanong kinabuhi dili para ganay verses sa Bible, kundi dili kung paon sa kagamiton sa Ginoo to preach the gospel, to share the gospel sa uban. Nagugat na tagwali nino. I don't know kung nag-speak ba sa Ginoo, pulong sa Ginoo sa inyo but I believe, wala ko nakita, but I believe nag-speak na sa inyo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Number 3, because Jesus willing to answer our call. Atong balikan kadali ang Mark chapter 10, verse number 49. Magkaya na kuhan. Mark chapter 10, verse number 49. Tingnan yung Bible. Mark chapter 10, verse 49. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he called thee. Meaning Jesus Christ, willing to answer our call. Sa diha ka, mitawag ka, naka sa kahintang, nawa pa ka naluwas, but Jesus Christ, willing to answer sa imo. Jesus Christ, willing to save you. Sa diha ka, ikaw mutawag ka. Romans 10:13, for whosoever shall call, si bisan kinsa mutawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Gahapon, naghatag kong tracks. Ngayon itong gwardiya diya sa Palawan, Brad, isa na pangalan sa imong Ginoo. Anak ko, sir, nana diya sa tracks, ang pangalan, basaha lang. Sa dili ba? Isa pangalan sa imong Ginoo. Anak ko, na diya sa tracks, basaha lang. Paliw na kong basa. Nga gihimo man ako. Pwede maingon ko, si Jesus Christ, pero siya mutuon ako, kung ako nagingon. Pero kung tracks ang musulti, pulong sa Ginoo, maybe na ay lihok ang Ginoo sa iyong singkasin. Kaya kasagaran tao ron, di matihon niya ka. Una nga, it's better nga mabasahan niya, nga, yapang di matihon tong cracks, di na siguro. Okay? So muna nga, kinahanglan na to, kinahanglan Jesus Christ na mutawag. Jesus Christ willing to answer our call. Kung na kay problema, Jesus Christ willing to answer your prayer. Kung na kay panginahanglan, Jesus Christ willing to answer your prayer. Ito pat, because the harvest is plentiful. Hapit na mubalik
ang atong Ginoo Jesus Christ. Kaya imagine mo, ubalik si Jesus Christ, ikaw na sa langit, pero ang imong paryente, muagi sa 7 years Great Tribulation. Kung imong istadihan ang Book of Revelation, ang Great Tribulation, adlaw sa kapumot. Even nga musubuanto sila, musugot sila, magpakamatay sila, pero ang kamatayon mo, mahawa sa ilang. The day of wrath, kapumot sa Dios. Muna na musulod ng mark of the beast. Kung wa kay tatag na 666, dili ka palit, dili ka baligya. Imagine mo na, ang imong loved ones mo suffer sa 7 years Great Tribulation. Una nga, because the harvest is plentiful. Daghang harvest honon, pero gamay lang laborers. Ikaw ang luwas. Kano sa ka maging part to reaching the lost. Be a part of reaching Bartimaeus. Na mga tao ang kinahanglan kadungog sa maayong balita. Na tao ang kinahanglan masangyawan. Diyot ka nga buntag, ma-encourage na. Mag-close ko ani. Sa pila ka adlaw, na panahon nga ang yawa mo atake. I believe ang yawa dili siya gusto ani soul winning man. Ang gusto sa yawa, simba lang ka. Wais, na mo simba. Pero mo simba lang ka. Ay lang pag-part sa soul winning. Ay lang pag-part sa paghatag gospel tracts. Okay na ba na? By the way, Kristohanon, don't be satisfied sa imong Christian life. We do more. We do more for God. Because the harvest is plentiful. Kung gamay na kang laborers. Even Baptist churches, wala na nagatuman sa Great Commission. I believe Coastline Baptist Church, dili ta mag-worry kung wala tayo land. Dili ta mag-worry kung itong kainit diri. As long as ikaw nagdaog og kalag, ang Ginoo mo provide ani. Himuon na to ang business sa Ginoo, and God will take care of our business. When was the last time nag-win kag souls? When was the last time nag-share kag gospel? When was the last time naghatag kag gospel tracts? When was the last time nag-ampo ka sa imong silingan, sa imong parente, sa imong loved ones? The greatest prayer nga ma-answer sa Ginoo, that people get saved. Gahapon nagtudlo may 16 year class diya sa Maylot. Kay babae ni Dool sa kuha. Ingon niya, Pastor, salamat kayo. Kay ikaw naghatag pagtagad aning mga bata. Kaya ako nagtuo, kung wala ni sila diri karon, naa ni sa silang cellphone. Always ni kada adlaw ni sila mag-atubang sa cellphone. But the sad thing is, nagadula og mga demonic games. Ana siya, Pastor, dako kay kahimuan sa mga bata. Yes. Even kato nga babae, naa siya care sa mga bata. Imagine mo, kung saan na lang ka ang generation. Kung saan lang ka ng mga bata na ito diya, kung wala ito tudluan sa pulong sa Ginoo. Kung ang kalibutan karon ga worse, how much more kung mga bata, wala sila natudluan sa pulong sa Ginoo. The more nga naga-worse. The more nga naga-worse. Muna, dili kita magundang sa pagdaog kalag. Dili kita magundang sa pagtudlo sa mga bata. Kung ikaw wala pa ka nag-involve, be involved! Anong sapa? Hapit na mo balik ang Ginoo. Brad, busy kayo ko. Yes, malay-mali, manginabuhin ka. Pero dapat ihatagan mo panahon na mag-involve ka. Be involved sa puluwaton si Ginoo. Yan karon sa pagduko sa ulo, pagtiyaw sa mata. Pag-pray ka. Just pray, Father in heaven, Lord, salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat, Lord, kay ikaw nagatudlo sa mo. Salamat, Lord, kay ikaw una ni Anhi, nagpakamatay ka sa cross, gilubog na banha. Arong bayaran mo masala. Tungod ni Ana, kami na-enjoy na mo ang kaluwasan ng maghatag ka naman. I pray, Lord, na ikaw mag-bless sa invitation. Lord, work in their hearts. Tabangin ang matagos ka. Na mag-part, be involved sa ministry, soul winning. I pray, Lord, na ikaw magalihok silang matag kasing-kasing. Ikaw Ginoo magatabang, Lord, karon nga adlaw. Holy Spirit of God, ikaw magakumbikta sa ilang matag kasing-kasing. Lord, ginabalik na mo maya, dungog sa ngalan. We love you in Jesus' name. Amen.